Welcome back sa aking YouTube channel para sa mga first time na po nanonood. Please click mo na yung Jeremy's TV Manila. Anyway guys, wala nang bayad, libre lang. Tulong mo na lang din sa kapwa mo. Alright? Thank you very much po. So, kumusta po sa mga Iskonians na patuloy na sumusuporta sa ating palaki ng palaki channel. So, maraming salamat po sa inyo. At sa mga Iskonians na hindi naman taga Maynila pero nakita yung mga nagawa ng ating Boss Y, Yorme Isko Moreno. At ang lahat po, nag-iusap lang, lahat ng mga vloggers, ng mga Iskonian vloggers, suportahan po natin hanggang sa maitawid natin, maipanalo natin itong si Yorme, Boss Y, si Atienza at kanilang mga councilor at congressman. Alright? So, topic natin ngayon for today's video, kapamilya ng Lacuna naging dynastiya sa City Hall. Yan guys, ano pag-uusapan natin na hindi ko lang sure kung nakita nyo na, pero nakita ko kasi sa isang article, ito nga, na may mga nakaposisyon pala na halos kamag-anak, mga kapatid nitong si Mayor Hani Lacuna. So isang dahilan kaya ito guys, kung bakit talagang lumaban sa kay Yorme, hindi siya nagbigay, di ba? Kaya nga siguro natuloy na magbanggaan ng dalawang ito. So, kung titingnan natin guys, talagang parang medyo conflict, di ba? So, sino-sino nga ba ang mga nakaupo dyan sa City Hall na kamag-anak nitong si Mayor Hani Lacuna? So, unahin natin sir, guys, yung number 1 nitong si Lay Lacuna, Mayor Sister. Ang kanyang posisyon is the legal Liga Presidente ng Councilor. Yan ang kanyang posisyon guys. At ang sumunod, ito, medyo controversial to guys. Itong si Arnold Pangan, di ba? Na asawa nitong si Mayor Lacuna, na kung saan, di ba? Sandamakmak na reklamo ang kanyang inabot dahil dun sa online registration sa mga health center. Kasi siya yung city health officer. Di ba? Kaya ba hindi nabantayan ni Hani Lacuna to? Kasi asawa niya guys, di ba? Na video natin dito. Habang nagdi-discuss sa mga tao, anong sabi ni Arnold Pangan? Ang sinasabi nila, binabatong issue sa akin na may online registration daw. Kung magpapacheck up ka, kailangan mo po mag-online. Kung wala, hindi ka entertain. Hindi totoo yun, sabi niya. Anong sagot ng mga tao? Totoo yun. Kayo naman, sabi niya, hindi kayo mabiro. Pasensya na, tao lang. So, nahuli siya dyan, di ba? So, isang dahilan ba yun kung bakit napabayaan din yung health system, di ba? Kasi doon pa lang na napaka-basic lang. Sumablay na, guys. Pero hindi sinita nitong si Mayor Hani Lacuna. Siyempre, asawa, di ba? Ang pang-apat itong si Dennis Lacuna na City Planning Officer. Ganon din yung kanyang kapatid na itong si Philip Lacuna. Councilor din to, guys. Ito yung chairman, kung di ako nagkakamali, ng appropriation sa City Council. O sa madaling salita, sa yung chairman ng budget appropriation. Di ba? Ito yung na-vlog natin na tinatanong ni JTV, di ba, kung sino-sino ang nabigyan o napasahuran doon sa 71 million na hindi makita, na hindi nakita o ayaw ipakita yung breakdown ng payroll. Di ba guys, na-vlog din natin yan. At panglima, meron pa, itong si Abby Lacuna. Ito yung sister-in-law. Di ba? Sister-in-law niya pala. At isa pang kapatid niya, ito si Lisa Lacuna, na parehong executive assistant. So, dalawa pala guys, yung executive assistant. Hindi rin iba sa kanya, di ba? So, talaga bang sinakop na ng dynastiya ni Hani Lacuna. Halos nakapalibot sa kanya, mga kapatid niya, di ba? Mga sister-in-law. So, kayo guys, ano sa tingin nyo? Tama ba to? Hindi ba conflict of interest yan? Di ba? Kasi mayor ka, tapos nasa ilalim mo yung nakapwesto, di ba? Mga kapatid mo, o sister-in-law, o mga kamag-anak mo, di ba? So,
mahirap isipin to guys na pagka ganito. Sa tingin nyo ba guys, ito hindi naman natin sinasabi na may corruption dyan, di ba? Posible ba na magkaroon ng corruption, di ba? Kung magkakamag-anak ang nasa pwesto. At isang tanong pa, di ba? Pwede bang magsabuatan? Di ba? Kasi magkakapatid lang, magkakamag-anak lang. Pwede, di ba? Hindi naman natin sinabi nagsasabuatan yan, pero posible, di ba? At yun na nga, isa sa naging dahilan itong si Philip Lacuna na kung saan nga ay talagang binatikos ng taong bayan o ng mga Manileño. So, isa yun, di ba? Ba't di nakita ni Hani yun dahil nga asawa nga niya. At sino ba naman, di ba, ang magsisita sa mga kapatid niya o sa asawa niya? Siyempre, pag sinita niya at may ginagawang hindi maganda o ayaw ng tao, kasiraan din yun sa kanya rin yung sabog ng mukha yun. Sasabog yun sa kanyang mukha. O, di ba? Kaya nga ang taong bayan na nagsalita doon kay Arnold Lacuna, ay Arnold Pangan na kanyang asawa. Di ba? So, conflict of interest, common sense lang. Talagang magkakaroon ng sabwatan. Di ba? Magkakaroon ng posibleng korupsyon. Magtatakipan. Di ba? Kasi magkakamag-anak yan. So, nung si Yorme, ano bang ginawa niya? Nung siya'y nakapwesto at nakaupo na, nung nanalo ng mayor. So, ang ginawa ni Yorme, guys, di ba, noong 2019, matindi ang kanyang laban sa eleksyon. Ang kalaban niya, mga veterano si Alfredo Lim. Siyempre, may mga tao na yun dati sa City Hall, guys, di ba? Si Erap, di ba, na kanya rin nakatandem. May mga tao din yan sa City Hall na kanyang mga pinwesto, di ba? So, ang ginawa ni Yorme, guys, noong 2019, nung manalo na siya, alam niyo kung anong ginawa niya? Lahat ng magagaling na tao ni Lim, Alfredo Lim, at ni Erap, kinuha niya. Kahit hindi niya kakampi, di ba? Kahit kalaban niya sa politika o sa partido, kinuha niya. Dahil nga, siyempre, kung magagaling yan, siyempre, nandyan siya sa Stiol, alam niya kung sino-sino magagaling. Yun ang kinuha niya. Kaya nakita natin, di ba? Nung pag-upo ni Yorme, 2019 hanggang 2022, bumulusok ang Maynila, guys, sumikat, nagningning, di ba? Napakabilis ng pag-asenso. Lalo yung mga project niya. Kasi ano siya, siyempre, pag ibang tao, madali mong pukpukin yan, di ba? Madali mong sermonin yan. Pag lalo na, pag hindi ginagawa ang trabaho, guys. Di ba? Madali mong bolchakin yan, no? Hindi mo ginagawa ang trabaho mo, ha? Gagawin mo lang yan, di ba? Sige, pag hindi mo pinagbutihan, masisibak ka. Pero kung kapatid mo yung nasa pwesto, mag-anak mo, sister-in-law mo, masasabi mo ba yun? Hindi, di ba? Hindi. Doon talaga pumapasok yung conflict of interest. Di ba? Parang out of delicadeza na lang, guys. Kaya, mas mabuti na siguro na walang dynastiya. Kung meron na, mga isa, dalawa, okay na, pero ganito karami. Di ba? Mahirap din. So, kaya guys, anong masasabi nyo? Di ba? Anong masasabi nyo sa ganitong sistema na nagmukhang dynasty na sa loob ng City Hall, itong si Mayor Hani Lacuna? So, mag-comment down below kayo guys para malaman ko rin kung ano sa loobin nyo guys. Di ba? Para malaman natin at mababasa yung mga comments nyo ng mga nanonood ng vlog natin. Siyempre, yung mga iba din kinikilatis din. Di ba? Tinitingnan din yung mga comments kung ano ba nga dapat, di ba? At yung iba, doon mo makukuha yung boto. Kaya, mag-comment lang po kayo para mabasa. Ako sigurado, ilalike ko yan, pupusuan ko yan dahil sa yung effort. So yun guys ha, tuloy-tuloy lang tayo hanggang sa 2025. Malayo pa. Marami pa tayong dapat gawin para i-promote. Di ba? Itong si Yorme. So, hanggang dito naman po. Abangan yung susunod kong vlog. Thank you very much. Manila. God first.